regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Anong GAA? Mr. President, hindi GAA. Hindi GAA ang ibig sabihin ni Tatay Digong doon sa BICAM. My God, Mr. President, ratol na? Hindi mo na talaga alam ano ang nangyayari at parang hindi mo na alam ang isasagot mo. And Mr. President, ang Ate Amy mo na mismo ang nagsabi na kaya hindi siya pumirma doon sa BICAM kasi maraming blanco, Mr. President. Ate mo na mismo ang nagsasabi, Mr. President. Ay, Diyos ko! Yung dun sa BICAM naman, ang ibig sabihin nila Tatay Digong na maraming blanco. Wala na, di ba? Pinagluloko na lang talaga tayo ng Marcos administration. Tapos pag mahuli sila, ang sasabihin ni Mr. President, ni BBM, you are lying. He is lying. Si Tatay Digong pa ang nagsisinungaling? Si Tatay Digong na abogado. Blanco. Magpupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan ng tariff, yung revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila. Pumipirma po ng blanco check yung mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Ayan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. May lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy niyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron po fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blangkong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid Ong abang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat dyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaaring mag-approve o kaya makipag-uusap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan sapagkat malinaw sa ating saligatas. All appropriations bill
shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang taas nang mahimasmas po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito eh. Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice Cam, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling halimbawa, o kaya yung mga grammatical, mali po yung English, o kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ayan o, blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas na halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong